I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga babayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Today is May 13, 2026. May sinabi po dito ang Bilyonaryo Channel. Basahin po natin mga kababayan at pakinggan nyo po yung sinabi po ni Attorney Cayusa, courtesy po ng DZRH ni Katunying. Sabi dito mga kababayan ng Bilyonaryo News Channel. Breaking, the Department of Justice said the Philippines may surrender a suspected or arrested person to an international court or tribunal under the Republic Act 9851 following a recent attempt at Senate to arrest Senator Bato de la Rosa through a warrant of arrest from ICC. Yes, same position under RA 9851. We may surrender a suspected or arrested person in the Philippines to the appropriate international court or tribunal. The other mode is extradition, DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez told reporters. This come after National Bureau of Investigation Director Melvin Matinag said earlier they would consult the DOJ on the implementation of ICC arrest warrant. Ayan, dahil si Senator Bato nasa loob ng Senado, kinakanlong po siya ng Senate President na bago. Alam niyo naman, mga Duterte Black yan eh. So, kung mapakinggan nyo guys yung abogado na si Attorney Cayusa, malalaman nyo po ang buong katotohanan. So mali-mali po yung mga sinasabi ng mga iba, ng mga taga-kampi ni Bato. Anytime from now, makikita natin si Bato ay dadalhin sa dahig. Ayan o, breaking news. Sabi po ng bilyonaryo yan, the Department of Justice said that the Philippines may surrender a suspected or arrested person to an international court or tribunal under Republic Act 9851 following a recent attempt the Senate to arrest Senator Bato de la Rosa through a warrant of arrest from the ICC. Ayan o, nako po. So para kumpleto, detalyado mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito? Nararapat ba? Of course, para sa akin nararapat according to Attorney Cayusa. Panoorin nyo para kompleto, detalyado. Eto na. Ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayusa. Mr. President, Attorney Cayusa, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Good morning, magandang umaga sa nakikinig at nanonood. Opo, napanood nyo naman yung nangyari sa Senado. Unang-una, tama ba o mali ang ginawa ng NBI na sumugod sila sa Senado na may dala-dala silang ICC warrant kahit na may sesyon ang Senado? Well, trabaho lamang po nila yun. At kung ang pagbabatayan natin yung batas, yung immunity from arrest ng isang senador o isang congressman, mamabatas, is only for offenses na ang penalty is 6 years o pababa. Temporary immunity lamang po yan while Congress is in session. Yes. Okay. So kung may pinapakitang warrant of arrest ang ICC at ang crime ko dito is crime against humanity, ang penalty ko dyan umabot ng 30 years. So it is clearly beyond the temporary privilege ng isang mababatas to be immune from arrest while Congress is in session. Pangalawa, VP President mismo, ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayusa. Mr. President, Attorney Cayusa, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. good morning, magandang umaga sa nakikinig at nanonood. Opo, napanood nyo naman yung nangyari sa Senado. Unang-una, tama ba o mali ang ginawa ng NBI na sumugod sila sa Senado na may dala-dala silang ICC warrant kahit na may sesyon ang Senado? Well, trabaho lamang po nila yun. At kung ang pagbabatayan natin yung batas, yung immunity from arrest ng isang senador o isang congressman, mamabatas, is only for offenses na ang penalty is 6 years o pababa. Temporary immunity lamang po yan while Congress is in session. Yes. Okay. So kung may pinapakitang warrant of arrest ang ICC at ang crime ko dito is crime against humanity, ang penalty ko dyan umabot ng 30 years. So it is clearly beyond the temporary privilege ng isang mababatas to be immune from arrest while Congress is in session. Pangalawa, hindi naman ho malinaw na
sinugod nila mismo yung halls of Congress kasi that's what the law and the Constitution prevents. Yung bang magulo yung sesyon ng ating mga batas. Dito ho, ang mukhang, of course, maganda na titignan nila ang CCTV footages. Ang nangyari ho, I think nasa labas sila ng Senado, nasa baba. Tapos nung inaaresto siya, tumakbo at pumiglas. So, siyempre, kung yung inaaresto, by virtue of a warrant of arrest, tumatakbo at nagtatago, di siyempre, hahabulin mo at hahanapin mo, trabaho mo yun So I hope mag-clarify ito. Apo, linawin lang po natin, attorney. So kung yung ganyang arrest warrant, kahit na may arrest warrant talaga, sabi nyo, more than 6 years, hindi pwedeng basta-basta pasukin ang isang government institution tulad ng Senado. Nagsesesyon man o hindi, ganun po ba? Kumpara sa isang bahay. Di ba sa atin, sa isang bahay mo, kapag may arrest warrant, pwede kang direkta ang pasukin sa bahay mo. But ganito ho, no? Hindi ho exempted yung government offices o yung Senado. It's the orderliness of the session na pinoprotektahan ng temporary immunity. So, hindi ho dahil tumakbo ka sa isang Senate building o kaya government building, hihinto na yung nagsaserve ng warrant of arrest. Wala hong ganun. Whether it's a public or a government building or area, the warrant of arrest has to be served. Ang limitasyon lang po dyan is yung kung mga mabababang krimen, kasi kung hindi naman ganung katindi yung krimen, di sige, unahin muna natin yung trabaho nila. After yung session nila, di pwede mo nang arestuhin. Ganun ho. But in this case, particular case ho kasi, the penalty imposed is more than the threshold dun sa temporary immunity from arrest. Pero ito huy arrest warrant hindi naman galing sa korte natin na attorney. Galing ito sa ICC. Sa ICC, sa iba, sa labas. Na ang contention nga ng nasa Duterte side o nila Senator Bato, ano na tayo niyan kumalas na tayo diyan noon pa. Well, kahit ako tayo, may malinaw na provision ang Rome Statute na kahit na kumalas yung bansa na unang pumirma dito, yung mga pangyayari o yung mga procedures o mga kaso na nauna ng tinignan, inimbestigahan at dinidinig, bago kumalas ang Republika ng Pilipinas, meron tayo residual obligation to cooperate with the ICC. At yung jurisdiction ng ICC hindi mawawala dahil kumalas tayo. Kasi nag-set in na yung jurisdiction, nauna yung pag-iimbestiga nila and they took cognizance of the complaint bago kumalas ang Republika ng Pilipinas. So malinaw din ho yan na provision. Pangalawa, meron din ho kasi yung ICC ho, tinatagyan for crimes against humanity, for limited offenses lang, mga serious offenses that kung unable and unwilling yung isang bansa na pananagutin yung mga may sala. So, nandiyan ho sila. Meron din ho tayong RA 9851, yung hong batas for crimes against humanity, which is practically a copy of the international treaty na kung saan it defines and penalizes crimes against humanity, the very same crime that President Duterte at Senator Bato at iba pang co-perpetrators daw nasasakdal. At malinaw din ko sa Section 17 doon na kung sakaling meron ng international tribunal, kagaya for example ng ICC that has taken cognizance of the case against crime against humanity, ang maaaring gagawin ng Republika ng Pilipinas is surrender yung nasasakdal. Ito may warrant of arrest ako. So, obligasyon din po ng ating gobyerno, option din yan, under this local law. Hindi na ho ito international law. Local law natin ito. Baka nga ho yung ibang mambabatas, ibang senador na veterano, baka kasama pa sila sa pagbuo ng batas nito noong 2009. Noong 2009. In all probability, maaaring incumbent pa po yung iba dyan. Well, attorney, ang nangyari po ngayon ay nag-seek ng refuge, nagkanlong sa Senado si Senator Bato at bigyan naman niya ng tahanan ng liderato ng Senado para hindi siya mahuli ng mga law enforcers. Ano po ang masasabi niyo doon sa hakbang na ito ng Senado? Well, naiintindihan natin na siguro pinag-usapan yan at kapwa senador nila, so they will try to give him refuge. But it cannot be a shield against the lawful service of a validly issued warrant of arrest. Siguro temporary lang po yan para
Kasi nung una kahapon, hindi malinaw kung anong basehan. Diba? Una, akala nagsumpi na lang yan ng NBI. Aha. Alam naman ng lahat, pagsumpi na, hindi ka pwedeng mag-aresto. Yung pala, may daladalang warrant of arrest at pinakita nga daw ni Senator Trillanes. So, this is only very temporary. Natitignan ko ano ho bang basehan. But the Senate cannot coddle a fugitive from justice. Alam din yan ng mga mambabatas, magagaling naman sila. Meron tayong PD 1829, yung obstruction of justice. So if you knowingly hinder, impede, or frustrate investigation or the service of a warrant of arrest, obstruction of justice yan, at maliban sa pagkakulong, you are perpetually disqualified from public office. I don't think the honorable senators would want to risk that also. Plus, importante din ho, ipakita ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno na no one is above the law. Hindi rin ho naman pwede na dahil senador ka o senado ka, hindi ka na pwedeng arestuhin. Siguro, habang lumilinaw na, mag-die down na yung tension at eventually, the rule of law must prevail. Pwede yung questionin sa mga korte, but that's the option. But until and unless there's a validly issued temporary restraining order preventing the service of that warrant of arrest, then it has to be enforced at walang kapangyarihan ng Senado na i-frustrate yan. Kaya, Attorney, kung di ako nagkakamali, kagabi parang kinontempt pa yung mga taga-NBI eh. Hindi ba may tinatawag tayong presumption of regularity sa mga government enforcers? Naintindihan natin yung kung guluhin mo yung sesyon ng isang hukom o kaya isang legislative body, contempt na yan, di ba? But siguro, naging knee-jerk reaction lang nila yan. You cannot cite in contempt a public official just doing his job, his duty. At kailangan tingnan din ho nila bago i-contempt. Hindi ho naman automatic yan. Bago i-contempt, tingnan ho muna nila kung ano talaga nangyari. Kasi nga, mukha yung pag-aaresto naman o tangkang pag-aaresto nandun sa baba, malayo dun sa session hall. Kaya lang nagkagulo kasi nga tumakbo si Senator Bato, siyempre kung ikaw naman yung nagsiserve ng warrant of arrest, pag tumakbo at tago yung hinahanap mo, Hahabulin mo rin. Opo, meron pa ako isang... pero Attorney, may isa pa. Hindi ba sa Rome Statute din yata nakalagay na dapat ay ang local court, ang magpapasya kung ano ba yan, kung nararapat ng hulihin o kaya ikulong ang isang subject ng ICC arrest warrant. Does Senator Bato have to go through that process o pwede na siyang, assuming medyo magpa-fast forward na ako, halimbawa, mahuli nga si Senator Bato, ibibiyahe na ba siya diretso sa Netherlands o susundin na yung mga kinukwestiyon ng araw na dapat mag-hearing muna tayo dito sa Philippine Court? well, ang problema ho ni Senator Bato, kagaya din ni President Duterte, hindi na nila pwedeng i-cite yung provision yan ng Rome Statute. Kasi nga, kumalas na tayo eh. Hindi kasama yan sa residual obligation provision. That's a separate provision. So, ito yung ginawa nilang pagkalas, became parang nakarma sila at hindi na nila magamit. Ang ginagamit na ngayon, yung existing local law natin, yung RA 9851, na nagsasabi sa mga sitwasyon na ganyan, pwede siyang isurrender at wala ho sa batas na dadaan pa sa korte kasi local law na natin ito eh. So, at pangalawa, yung kung halimbawa sa extradition, ang role ho lang naman ng local court is not to supplant the decision of the foreign court. Titingnan lang na tama, hindi ba na-deny ang due process, genuine ba yung warrant of arrest, magko-coordinate dun sa foreign jurisdiction, meron ho ba talagang ganun. Yun, mabilisan lang yun. Hindi na naman pwedeng tatakbo ka sa korte at i-dribble para lang hindi ka mapapanagot. Kailangan ho, ilinaw natin yan. In this particular case, it is really yung provision ng RA 9851. So dapat for going to the courts. So dapat at sinasabi niyo ba kung mahuhuli si Senator Bato, dapat na siya ibiyahe sa Netherlands? Maaari ho. Kagaya na nangyari kay President Duterte, di ba? Tumakbo din ang mga kapamilya niya sa Supreme Court. Hanggang ngayon, wala pang desisyon ng Supreme Court. Sa katunayan,
di ho ba meron ding petisyon si Senator Bato sa Supreme Court noong haka-haka pa lang na may warrant of arrest. Hanggang ngayon, wala pang desisyon, walang resolution ng Supreme Court. So, tingnan natin kung meron sila. But, of course, pinag-aaralan naman yan. At so far, yung inaction ng Supreme Court is a message na hindi namin pakikialaman yan. So ang So, sinasabi unless, ninyo, of course, magbago at Apo. magkaroon ng TRO, tama lang na ipatupad pa rin yung warrant of arrest because that is our international commitment. Apo. At sa mga panahong ito na kailangan din natin ang tulong ng ibang bansa para mapanagot at maaresto yung mga kapwa Pilipino natin na pinaghihinalaan o kaya nakasuhan at nagtatago doon, di ba nararapat lang na we become responsible players in the international community. so ang ibig pong ninyo sabihin, attorney, ay sa pag-i-enforce natin itong ICC arrest warrant, hindi na batas ng ICC ang ipinatutupad, ang sinusunod, kundi batas na ng Pilipinas. Yung Tama RA po, RA 9851. 9851. 851. Okay. Okay, last na lang. Narinig nyo na may intro ko, attorney. Sabi nga po namin, endangered species na ngayon. Ang isang objective na political analyst, isang objective na legal analyst na magbibigay ng tamang kaalaman sa ating mamamayan because our nation is so polarized, ano? Parang katulad nyo, habang nagsasalita kayo ngayon, baka ang tingin sa inyo ng mga DDS ay BBM supporter kayo. Baka naman pag may sinabi kayong medyo anti-BBM, sabihin DDS kayo. Ganun na po Ganun na po ang nangyari sa bayan natin. Just for disclosure, kayo po ba ay abogado o supporter ba kayo ng administrasyon na to o kayo ba anti-Duterte? Go ahead, Attorney Cayosa. Hindi ho, o wala ho tayong kliyente, o wala tayong kilingan dyan. At we're just stating what the law, what the Constitution, what jurisprudence says. So tama ho yung obserbasyon ninyo. Unfortunately, hindi lang ho polarize, misinformed na. Kanya-kanyang propaganda, disinformation. Kaya very crucial ang role ng mainstream media kagaya nyo na yung ang ipakita ninyo yung what it is, hindi ho yung mga opinion at yung mga, kasi naglipanan na ho yung mga vloggers di ba? Na ginagawang hanap buhay, pagkatapos minsan irresponsible reporting pa. It's very sad. Kaya maganda na tinatalakay batas as it is. Kahit po sino yung nasasangkot, pareho pa din ang diskusyon natin sa batas kasi yung batas hindi naman nagbabago. It applies to everyone. Mga kababayan, narinig niyo po yung sinabi ni Atty. Cayosa. Malinaw na malinaw ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Ayan na. Kasi nga, may commitment tayo sa international through Interpol. Pag once na mayroon tayong pangangailangan sa ibang bansa na may hulihin, kanino lumapit ang Pilipinas? Di ba Interpol din? Like for example, kay Alice Go, Tevez, sino ba ang gumalaw? Di ba Interpol? Tama yung sinasabi ng iba. Hindi na tayo membro ng International Court. Yung ICC, oo naman talaga. Wala naman talaga tayo doon. Hindi na tayo membro doon. Kumalas na tayo. Di ba? Kanya lang ang problema, guys. Ang ICC kasi humihingi sila ng tulong through Interpol. Dahil sa Interpol, membro po tayo ng Interpol, international po 'yan. Kaya nakipag-cooperate ang Pilipinas through Interpol para mahuli si Bato. You see, gets nyo ba, guys? Malinaw na malinaw po yung sinasabi ni Atty. Cayosa. Maganda po 'yun. Kaya minsan ang iba, katulad yan, ang ibang vlogger, pag nag-i-explain ng isang attorney kung ano po ang nakasaad sa batas, wala siyang pinapanigan tulad sabi ni Atty. Cayosa, abogado po siya, kailangan niya i-explain kung ano po ang nakasaad sa batas. Kanya lang, yung iba naman tulad ng mga DDS, maka-BBM ka, maka-ganito, maka-ganon. Hindi po ganun po yun. Dahil isang attorney yan, i-explain niya ang tamang pag-explain sa taong bayan kung ano po ang nakasaad sa batas. Hindi po porke nag-explain ka na dapat, halimbawa tulad niya, na dapat sumuko si Bato. Di ba? Tapos sasabihin niya, ay nako, ito ay kakampi ng administrasyon. Maling-mali po kayo doon. Isipin nyo naman, abogado po yan. Kaya nga nag-guess yan. Tinatanong siya, ano ba ang
nararapat, ano ba ang nangyayari, karapat-dapat, ganun. O, dapat bang ipadala na sa dahek si De Bato? Natural. 'Di ba? Natural. Isa pa guys, mabigat ang kaso ni Bato. Crimes against humanity. At dating PNP, alam na alam niya kung ano ang nangyari before. O yung amo niya di sa dahek, 'di ba? O, yun. Kaya dapat sa atin magiging open-minded tayo sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa batas. Hindi pwede kayo hindi sumang-ayon sa explanation ng isang abogado. Lalo naman ito ay nakakapagbigay ng tamang kaalaman sa lahat. Ko hindi ako abogado pero nakikinig ako sa kanila. At siguro naman alam nyo naman kung ano man ang mga ini-explain nila. Maliban lang sa iba. Sa iba tulad ng side ni side ng mga dilis, yung ibang abogado dun, 'di ba, minsan mali. Well, anyway. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates kayo. Ano ang masasabi niyo po dito? So anytime from now mga kababayan, abangan natin ang pag-aresto kay Bato. Abangan po natin yan. Hindi pwede na hindi po siya maaresto. Abangan po natin. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.